humingi ng tawad ang police vlogger na si Corporal Del Almeri matapos mag-viral ang pananakit sa kanyang asawa sa Malolos City. Pero giit ng kampo ng biktima, walang areglo at tuloy ang kaso. Bunsod ang insidente, nagbabala ang NAPOLCOM na mas hihigpitin na ang neurotest at screening sa mga papasok na bagong pulis. Narito balita ni Paul Montibon. Sa kabila ng pag-amin at paghingi ng tawad ng itinuturing na abusadong police vlogger ng Malolos City Police na si Del Almeri matapos na mag-viral ang kanyang pananakit at pambubugbog sa kanyang asawa, ang kanyang pagluha ay hindi umubra sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM at tiniyak ng ahensya na mapapanagot ito at lalasapin ang buong galit ng batas. Hindi ko po alam, magulo na rin po ang isip ko, hindi ko po alam kung bakit ko po nagawa din yun. Dapat po kaming dalawa ay nagmamahalan lang. Humarap sa publiko si Almeri para humingi ng paumanhin sa kanyang pamilya at sa buong PNP. Aminado si Almeri na hindi niya nakontrol ang sarili sa gitna ng matinding emosyon, ngunit iginiit ng kampo ng biktima na hindi ito sapat para mapatigil ang kaso. Ayon kay Almeri, marami siyang dinadalang problema sa negosyo at personal na buhay, kaya nauwi sa matinding pagtatalo nilang mag-asawa. Buong-buo rin niyang inamin na mali ang manakit ng babae at humingi ng tawad sa publiko at sa kapulisan. Ito pong nangyari sa amin na ito, maging aral po na mag-control po tayo. Kami po ay dumaan lang po sa maraming problema ng aking kinakasama, kaya po nangyari sa amin to. Pero wala pong justification para sabihin ko na tama po ang manakit ng babae. Humingi po ako ng patawad lalo sa mga kapulisan na nadadawit po sa issue na ito. Ano din po sa aking bahay. Then, malalampasan naman natin to. Sir, kay Sir NAPOLCOM, pasensya na po. At apakadami na pong problema ng PNP, dumamay pa po ako. Gayunpaman iginiit ng kampo ng biktima na hindi sila pumapayag sa anumang areglo at tuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa pulis. Ang pinag-uusapan dito fitness ng police. Are you fit to wear that uniform? Are we going to allow a rogue cop who literally hits people because he doesn't get his way? Pumapayag ba tayo na ang nakasuot ng uniforme nagbabantay sa atin kaya mambugbog ng isang mahinang sibilyan just to get his way? I will not allow that. On record, I will not allow that. And kanina, hindi ko alam kung magsasalita si ma'am, I actually asked that very specific question. Sabi ko, baka naman patawarin mo pa to. Sabi niya, hindi. Bagamat hindi nagpaunlak ng panayam ang babaeng biktima, tiniyak nito na hindi siya makikipag-areglo sa sospek at itutuloy ang kaso anuman ang mangyari. Sa ngayon, kumpirmadong sinibak na sa pwesto si Almeri habang patuloy ang investigasyon kaugnay ng insidente. Sa kabilang banda, tiniyak ng NAPOLCOM na paiigtingin nila ang pagbusisi sa hanay ng mga pulis, kabilang ang mas mahigpit na proseso sa recruitment at neuropsychiatric testing upang maiwasan ang ganitong mga insidente sa serbisyo. Dapat talaga higpitan ang proseso para makapasok sa Philippine National Police. Kaya noon pa natin inaatupag yan. Ang pagpasok sa PNP dapat stringent yung proseso. Dapat yung neuropsychological exam, yung complete background investigation. Ano bang mga klaseng tao pinapapasok natin dyan? Dapat tanggalin ka na para makakuha tayo ng mas matinong pulis na bago. Kung ganyan lang din naman ang pulis na mananatili, wag na lang. Dapat ka nang tanggalin. Paalala pa ng mga otoridad, walang puwang sa hanay ng kapulisan ang anumang uri ng karahasan, kahit pa sa loob ng sariling tahanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Paul Montibon, SM9 News. Maaari nang italaga sa anumang posisyon sa gobyerno ang mga kandidatong natalo sa nakaraang 2025 midterm elections matapos ang isang taong appointment ban ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Narito balita ni Aaron Rojas. Kinumpirma ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na maaari nang hirangin simula ngayong araw ng Miyerkules, May 13 ang mga natalong kandidato sa nakaraang halalan para sa anumang posisyon sa gobyerno kasama ang appointment sa Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs. Kasunod ito ng mga ulat na posibleng italaga sa bagong posisyon sa kabinete si dating Interior Secretary Benhur Abalos matapos mabigong makapasok sa Senado noong nakaraang eleksyon. Batay sa Article 9-B Section 6 ng Konstitusyon, ipinagbabawal ang pagtalaga
pagpapahalaga sa mga natalong kandidato sa loob ng isang taon matapos ang eleksyon. Ayon kay Garcia, layunin nitong maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan at ang impresyong ginagantimpalaan lamang ang mga natalong politiko. Bagamat maaari na ang mga appointment, nilinaw ni Chairman Garcia na prerogative pa rin ng Pangulo ang pagpili ng mga itatalaga sa pwesto basta't naayon ito sa umiiral na batas. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na wala pa umunong kumpirmasyon kaugnay sa mga napaulat na posibleng pagbabago sa kasalukuyang kabinete. Kabilang sa mga pinag-usapang posibleng mapalitan, sina Interior Secretary John Vic Remulla, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, Budget Secretary Rolando Toledo at Labor Secretary Bienvenido Leguesma. Sa pagbubukas ng appointment window, inaasahang muling mabibigyang pansin ang usapin ng political discretion at public accountability sa pagpili ng mga opisyal ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang iniutos na operasyon o paghuli kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali ng Senado. Nanawagan din ng Pangulo sa publiko na manatiling kalmado kasunod ng insidente ng putukan kagabi sa Senado. Yan ang balita ni Crescent Catarong. Sa isang video message nitong Miyerkules ng gabi, Mayo 13, ay nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang direktiba mula sa pamahalaan upang magsagawa ng operasyon sa loob ng Senado. Ito ay matapos ang nangyaring tensyon at putukan sa Senate premises nitong Miyerkules ng gabi. Saad ni Marcos Jr., mahigit 2 oras niyang minonitor ang sitwasyon at agad niyang kinausap si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang alamin kung may naging aksyon ang mga pulis na naka-duty sa Senado. Kasunod dito, sinabi rin niyang nakipag-ugnayan siya sa National Bureau of Investigation o NBI upang tiyaking walang operasyong isinagawa sa loob ng Senado. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matiba, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Iginiit ni Marcos na ang mga armadong tauhang nakita sa loob ng gusali ay mga regular na nakatalaga roon. Kabilang dito ang mga miyembro ng PNP, Marines at mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. Mariin ding pinabulaanan ng Pangulo ang mga ulat na may utos para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Marcos Jr., matapos lumabas ang resolusyon ng Supreme Court bandang alas 4 ng hapon, inatasan niyang umatras ang mga tauhan ng NBI sa lugar. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Inihayag din ni Pangulong Marcos na magsasagawa ng magkatuwang na investigasyon ang Senado at PNP kaugnay ng insidente. Ayon sa Pangulo, nakausap na niya si Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundo silang hikayatin ang publiko na manatiling kalmado habang isinasagawa ang investigasyon. Layunin ng investigasyon na matukoy kung ang nangyaring tensyon at putukan ay simpleng engkwentro lamang o bahagi ng sinadyang destabilization effort. Dagdag pa ni Marcos, patuloy ng kinokolekta ng mga otoridad ang mga ebidensya at impormasyon upang mabuo ang malinaw na larawan ng insidente. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin.
At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.